Dahil may panghapon siyang klase, pinakiusapan ni Shen Qinggan si Lin Zikan na huwag munang pumunta sa Pure Human Research Institute at manatili na lamang sa bahay upang magsanay. Habang naghahalo siya ng tubig, sinilip niya ang pinakabagong balita sa kanyang telepono. Isang artikulo ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Ayon dito, may mga misteryoso at hindi kilalang halaman na bigla na lamang lumitaw sa iba't ibang bahagi ng Shanghai. Ipinakita sa balita ang isang napakalaki at nakakatakot na halamang parang bulaklak na sumusulpot mula sa isang gusali, habang ang mga tao sa paligid ay nanunood ng may halong takot. Nagbabala ang mga awtoridad sa publiko na lumayo rito. Agad na nakilala ni Lin Zikan ang kakaibang halamang iyon. Napagtanto niyang halos kapareho ito ng mga halamang nakita niya sa source site na iginuhit sa isang pinta ng senior sister ni Shanqingan na si Luo Changshui. Nagtaka siya kung paano ito nakarating sa totoong mundo at pinaghinalaan niyang isang bagong sekta ng plant god ang may kagagawan nito. Naiinis siya dahil panibagong grupo na naman ng mga erehe ang lumitaw matapos pa lamang nilang maresolba ang problema sa sekta ng Rot God. Dahil dito, mas lalo siyang naudyukan na palakasin pa ang sarili. Napagnilayan niya na matapos ang kanyang secondary tempering, nagbago ang paraan ng pagkonsumo ng kanyang katawan sa qi at dugo. Sa system store, nakakita siya ng mga blood recovery pills na nagkakahalaga ng isang school credit bawat isa. Napansin niyang napakabilis ng epekto ng mga ito para sa kasalukuyan niyang antas, kaya agad siyang bumili ng 100 piraso. Dahil handa na ang kanyang mga gamit para sa paggaling, sinimulan niyang pag-isipan ang susunod niyang hakbang sa evolution. Ngayong nabuksan na niya ang Life and Death Toads Codex, oras na para magdagdag ng panibagong nilalang. Naghanap siya sa seksyon ng karne ng halimaw at nakita ang 10,000 poison kay Miramit na nagkakahalaga ng 20 credits bawat gene. Ayon sa paglalarawan, ang nilalang na ito ay hindi kumakain ng karaniwan, kundi nilalamon ang mga lason, dahilan upang magkaroon ito ng napakataas na resistensya sa lason. Inisip ni Lin Zikan na ang pagbubukas ng codex ng nilalang na ito ay maaaring magbigay sa kanya ng mahalagang kakayahang poison resistance. Ngunit dahil wala na siyang mahigit 200 credits, nagpasya siyang bumili muna ng isang gene upang simulan ang pagbubukas ng guidebook. Muli niyang binalikan sa isip ang kanyang mga nabigong pagtatangka na buksan ang kanyang mga aperture. Napagtanto niyang hindi pa sapat ang lakas ng kanyang katawan. Kaya nagtakda siya ng bagong layunin, ipagpatuloy ang kanyang secondary skin tempering. Umupo siya upang magnilay, at isang nagninangas na aura ang unti-unting bumalot sa kanyang katawan habang nagsasanay. Matapos ang 2 oras ng matinding skin tempering, nananatili pa rin ang nagninangas na aura sa kanyang katawan. Nang matapos ang sesyon, bumagsak siya sa sahig, pagod na pagod at basang-basa ng pawis. Napansin niyang napakabilis maubos ng kanyang qi at dugo, kaya kailangan niyang magpahinga. Dahil sa matinding gutom at panghihina, pasuray-suray siyang naglakad patungo sa refrigerator upang kumuha ng pagkain. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ito ng nanghihinang si Lin Zikan at nakita ang isang delivery girl mula sa paaralan na may dalang 2 pakete. Dahil sa pagkahilo, nawalan siya ng balanse at napasandal sa delivery girl, dahilan upang mabitawan nito ang mga pakete. Sa kabila nito, mabilis niyang nasalo ang mabibigat na kahon gamit ang isang kamay bago pa man tumama ang mga ito sa sahig. Nag-aalalang nagtanong ang delivery girl kung ayos lang ba siya. Matapos may pasok ang mga pakete, agad na uminom si Lin Zikan ng blood recovery pill. Binuksan niya ang isang kahon at isinubo ang isa sa mga gintong pildores. Halos agad-agad ang epekto nito, nawala ang kanyang pagkahilo at bumalik ang lakas sa kanyang mga braso at binti. Namangha siya sa bisa ng gamot. Ramdam niyang tumaas ang antas ng kanyang qi at dugo, at nang igalaw niya ang kanyang braso, pakiramdam niya ay ganap na bumalik ang kanyang sigla. Matapos nito, binalingan niya ang ikalawang pakete, ang 10,000 poison kay Miramit. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa karne at sinipsip ang asensya ng buhay nito. Kasabay nito, binalot ng asul na enerhiya ang kanyang katawan.
Isang abiso mula sa system ang lumitaw, kinukumpirmang na-absorb na niya ang bakas ng pinagmula ng buhay ng 10,000 Poison Chimera, at ang progreso ng kanyang guidebook ay umabot na sa 1%. Dahil maaari na siyang magsanay nang hindi nangangailangan ng mahabang pahinga, muli siyang umupo upang magnilay. Napagtanto niya na sa tulong ng blood recovery pills, mas napapabilis niya ang kanyang pagsasanay at mas epektibo ang kanyang paglakas. Para sa kanya, ang paggamit ng school credits upang pabilisin ang kanyang pag-unlad ay isang sulit na pamumuhunan. Habang papalubog ang araw, nagpapahinga si Lin Zikan sa apartment nang marinig niya ang boses ni Shen Qinggan na kakabalik lamang. Tumayo siya upang salubungin ito, at pabirong sinabi ni Shen Qinggan na may dala siyang bisita at hinamon siyang hulaan kung sino iyon. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita ang kanilang kaibigan na si Churui sa tabi ni Shen Qinggan. Masayang kumaway si Churui, at binati siya ni Lin Zikan nang may halong pagkagulat. Pagpasok nila sa marangyang apartment, agad nagpahayag ng inggit si Churui. Nagrereklamo na kailangan niyang makigamit ng silid habang ang dalawa ay namumuhay ng komportable. Maayos namang inialok ni Lin Zikan ang kanyang single dorm room sa Budo Academy para sa kanya. Nang ialok niya ito ng tubig, magalang na tumanggi si Churui at ipinaliwanag na mas gusto niyang may kasama sa silid upang hindi siya makaramdam ng lungkot. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at naging seryoso. Ibinunyag niya na ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita ay dahil sa mga nangyayari sa unibersidad. Ikinwento niya kung paanong ang ilang senior ay nanghiram ng make-up ngunit hindi na ibinalik, at kung paano ninakawan ang isa nilang kaklase ng mahalagang blood ginseng. Nang i-report nila ito sa student council, binaliwala lamang sila at sinabihang ang paaralan ay namumuhay sa prinsipyo ng survival of the fittest. Pinayuhan pa silang lumaban kung hindi sila nasisiyahan. Nagulat si Lin Zikan, lalo na't bilang mga freshman, malinaw na mas mahina sila kumpara sa mga senior. Nag-alok siya at si Shen Qinggan ng suporta, at sinabihan si Churui na ipaalam sa kanila kung muli siyang guguluhin ng mga senior upang makahanap sila ng solusyon ng magkakasama. Buong pasasalamat na nagpasalamat si Churui. Biglang nayanig ng malakas ang buong apartment. Napatingin ang tatlo sa isa't isa, nagtataka kung lindol ba iyon. Habang humuhupa ang pagyanig, na-activate ang danger perception attribute ni Lin Zikan, na nagbigay sa kanya ng isang malabo ngunit nakakabalisa na pangitain, bagaman hindi naman gaanong malakas ang banta. Lumipat ang eksena sa isang marangyang silid. Isang lalaking nakasuot ng red horn mask ang nakikipag-usap sa isang lalaking may suot na plague doctor mask na tinatawag niyang Lord Divine Envoy. Humingi ang lalaking nakamaskara ng mga resources para sa evolution upang makatawid sa mas mataas na biological level. Bilang gantimpala sa kanyang nagawa, ibinigay ng Divine Envoy ang isang kakaiba at mukhang demonyong bulaklak. Ipinaliwanag nito na ang bulaklak ay may napakalakas na epekto bilang aphrodisiac at pinayuhan siyang siguraduhing may babae sa malapit kapag kinain niya ito. Nagpasalamat ang lalaking nakamaskara at iniulat na ang talentadong henyo na si Lin Zikan ang dapat pasalamatan sa paglitaw ng bulaklak. Sinabi niyang ang pambihirang halaman ay simbolo ng isang bagong uri na lumitaw sa hanay ng mga bagong estudyante sa Shanghai University. Binanggit niya ang plano na pakainin ang henyong ito ng isang high-level demon seed upang makuha siya sa kanilang panig. Ngunit binaliwala ito ng Divine Envoy at sinabing ang tunay na mga henyo ay nasa source site. Tahimik na nenes ang lalaking nakamaskara, alam niyang hindi niya kayang abutin ang antas ng mga henyo roon. Isiningit ng Divine Envoy na nakatanggap siya ng mensahe mula sa source site, natukoy na ang kaukulang boundary point at naitakda na ang biological coordinates. Ang kailangan na lamang ay ang mag-activate ng koneksyon, at maraming paraan upang gawin iyon. Pagkasabi nito, binalot ng purple aura ang Divine Envoy at bigla siyang naglaho. Bago tuluyang mawala, nag-iwan siya ng isang malamig at nakakatakot na utos, kung mabibigo silang pakainin si Lin Zikan ng Demon Seed sa loob ng 3 araw, papalitan ang lalaking nakamaskara.
Tumingin ito sa kanyang relo nang may galit at nangakong tatapusin ang gawain sa loob ng itinakdang oras. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.